Good morning, kapatid! Kaway-kaway sa mga tito at tita dyan na niretire na ang kanilang party era dahil hanap nyo ba ang sosyal pero budget-friendly na pang wine night ninyo this weekend? Ako, sagot ko na yan dito. Sagot po yan na nakilala ko po na duo mula naman po sa kanilang wine retail ay isang bar ang napalago. Kita tayo kasama ang owners ng Wine Store Manila na sina Mike at Chef Chester. Ito ba si Chef Chester? Wala siya ngayon. Chef! So... Labas! Wala. Nasa kusina. Nasa kusina. Sir Mike, andito ka para saluhan kami. Good morning, kapatid. Good morning. Magandang umaga. Okay. Thank you for joining us today. So, syempre, ang tanong dito, bakit wine ang naisipan mong business? Okay. So, wine kasi nakahiligan namin ng wife ko, ng grupo namin, ng mga friends namin. So, gusto namin magkaroon ng place para mag-hangout, tumambay, di ba? And then, may nakita kami isang lugar sa Quezon City and sabi namin, ba't hindi natin to gawing wine store? And then, nung nakita namin, pwede rin siyang gawing restaurant, why not make it into a restaurant as well? So, nag-start kami with wine retail, maliit lang na tindahan, and then we started, nag-umpisa kaming maggawa ng food, courtesy ni Chef Chester. So, nag-start kami mag-serve ng wine dun sa place namin. It's not, hindi pa siya restaurant talaga kasi hindi naman full menu, but we serve wine and wine paired na pagkain. Maganda yung naisip nyo, Sir Mike, kasi there are times na talaga, lalo na sa mga edad ayaw na ng mga maiingay. Tapos at the end of the day, ito yung, kumbaga yung paraan nila para kumalma after ng busy day nila. Tama, di ba? Pag-inom ng wine, no? So, paano po ba na mapapalapit, no? O nalalapit sa masang Pinoy ang wine? Kasi minsan, di ba, may mga times na noon, di ba, pag sabing wine, ay masyadong social yan, di ba, yung mga ganun. So ngayon, marami ng options sa wines, no? Meron ng mga mura na wine, tapos available na rin siya sa iba't ibang tindahan, no? Sa iba't ibang store. So kami, para mapalapit yung wine sa target namin na audience, sakto dun sa lugar na pinagtayuan namin ng wine store, meron siyang, pwede kang bumili ng wine ng retail, no? Bili ka ng bote-bote, and then pwede mo iuwi. Pwede mo rin bilhin at buksan and inumin dun sa wine store, no? Now, ang price namin, ang mga presyo, medyo mababa yung range, no? So, pwede kang bumili ng mura compared dun sa mga ibang wines. Ang pinakamababa namin, nasa 500 pesos, no? Ang isang bote. So, isang bote na yon. So, dun sa iba, if you compare it, ang isang bote, ng presyo ng isang bote, presyo na ng isang glass yun. Totoo yun. So, kung hindi mo naman siya maubos dun sa wine store, pwede mo siyang iuwi. Totoo. Pwede mo siyang iuwi kasi sabihin nila, ay, hindi naman ako masyadong palainom ng wine. Isang baso, okay na sa akin. Ba't ako bibili ng isang bote? Pero pag inuwi nila yan, tapos di na nila nagamit, pwede pa nilang gamitin for for cooking. Panluto, yes. Diba? May mga iba't ibang mga recipe tayo, mga beef bourguignon, ganyan na nilalagyan ng wine. Diba? So, hindi naman sayang yung pera nila. Tama. Okay. So, ang nabuksan na wine, pwedeng tumagal ng mga 4 na araw. So, pwede mo siyang inumin. So, pwede kang 1 glass a day, and then tatagal siya ng mga 4 na araw. So, pwede mo siyang ilagay sa ref, pwede mo siyang ilagay sa room temperature lang nang hindi mainit or hindi siya naarawan. Ano ba ang health benefits ng pag-inom ng wine? Okay. So, ang pinaka-health benefit ng pag-inom ng wine, no? Unang-una, marami siyang antioxidant, no? So, if you drink wine, actually, it contributes to your health ng heart mo, no? So, because of the antioxidants. Pangalawa, it helps in the food digestion, no? So, kaya kadalasan pinipair yung wine or pinapares yung wine with the specific food, no? May mga pagkain na pwede mong i-pair, kung meat yan, kung karne, kung isda, kung gulay, kung prutas. Cheese, di ba? Mga keso. I love cheese with red wine. Nako, yan ang aking comfort food din. Pero ito, meron kang inihanda din ng mga food dito para matikman natin yung wine mo. Di ba? I-describe natin kung ano ba yung lasa ng wine mo. Diba, kapag fish, white wine dapat ang i-prepare. Di ba? Kapag meat,
Yes, red wine. Red Red wine. wine. Ang pinaka-safe, pag sinabi nila white meat, no? Pag red meat naman. So, ang iba naman, yung medyo eksperto na sa wine, nagmi-mix na sila. Pwedeng red with any meat, pwedeng white with any meat din. So, depende dun sa preference na. Okay. So, titikman ba natin yung wine mo? Yeah. Nakabukas ba sige. yan? Sige. Pwede natin buksan. May cork ka ba dyan? Yeah. Okay. Tikman natin. Kasi, di ba usually kapag tinitikman mo ang wine, tinitikman mo yung balanse ng lasa niya eh. Di ba? Yung tanny kasi yun yung acidity level. Yes, di ba? Kasi yes. kapag masyadong mataas ang tanny level ng wine, medyo parang mouthwash na yung lasa niya, Yes, di ba? yes. So, kailangan balance siya with the aroma. Yes. Di ba? Tama ba? So, titikman ba natin ang Okay, wine? so isa doon sa mga pamamaraan kung para mapalapit yung wine, no, maging accessible siya sa mga non-wine drinkers. Yung ibang bote ngayon, hindi na siya cork. Hindi na siya cork, no? So, ang tawag namin dito, twist cup, no? So, pag bumili ka ng wine, in fact, hindi mo na kailangan bumili ng corkscrew. So, you can actually open it by just unscrewing yung cap. Sige, no? open. This is an example, no? So, you just... Open na natin. Okay, just unscrew it. Okay. So, anong tawag dyan sa wine na yan? Okay, so this is rosé. Rosé. No? Yan yung Okay, medyo so, mababa ang alcohol content. Yeah, okay, so lower alcohol content. Sige. Tsaka white siya. So, dapat fish ang anuhin ko dito. Yeah, Pero I like it goes cheese with fish, cheese, or pwede rin any meat, no? Di ba So, ganito yan? yes. Kapag bago mo inumin, Yep, you have to- igaganon mo siya, aamuyin mo Pasingawin yung muna. aroma niya, papasingawin. Pasingawin muna. Oo. Yeah. O, di ba? Yes. Sosyal na sosyal. Ice? Sino mahuhuna ng ice? Pair natin with food, of course. Okay. Yeah. Pwede with cheese. Yes, pwede. Punta ako dyan, I love cheese. I love brie. Yan. Itong cheese na to. So, meron kaming brie. Ito yung brie. Oo. Yes. Alam mo, talaga, personally, I love eating cheese with wine. So, I was very excited na nalaman ko na ikaw yung makakasama ko ngayon sa Kita Tayo segment. So, Okay, habang thank you. tinitingman ko to, please share with our kapatid, yung kung saan kayo makokontak, kung paano sila po pwedeng mag-order. Okay, so ang store namin is in Maginhawa Street, no? 179 Maginhawa Street in Quezon City. Now, pwede kayong mag-walk-in, bumili ng retail, no? By the bottle, or pwede kayong mag-order online, so we can deliver it via the popular ride-hailing transport, no? So, pag bumili kayo ng wine, pwede kayong bumili din ng iba't ibang pagkain namin. Pwedeng take-out, pwede nyong inumin sa store, or pwede nyong kainin sa store and enjoy our place, no? We have good music. We have also a good place in Maginhawa Street. Ayun. Sa mga nagtatanong kasi sabi, pwede kaya i-business ang wine? Yes. Kapag hindi ganun kalaki ang puhunan? Oo, pwede. But siyempre hindi para sa lahat, no? Ang wine is hindi para sa lahat. So, but pwede kang mag-umpisa ng wine, pwede kang mag-umpisa ng online na retail store, pwede ka rin kung meron kang maliit na lugar, no, sa area mo, pwede kang gumawa ng maliit na wine bar and start serving wines, no, in your place. Now, ang maganda pag may wine ka is that pwede kang mag-pair ng kahit na anong food, cheese, and so on. Tama yan. Ang importante din dito, dahil magaganda yung mga packaging mo, maganda rin siya pang regalo. Yes. Diba? Yes, Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo, Mike ng Wine Store Manila, for sharing your business tips with us. Thank you for joining us today, Sir Mike. Yes, thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.